lalabs, welcome na magagang sa aking YouTube channel. So for today's video nga po mga lalabs, alam nyo ba na merong bagong release na platform? Ito si Microdot Lending Corporation, dyan po sa Google Play Store. Kakatingin ko nga lang ngayon, and dito nga po nakitaan ko na nag-offer po ito for up to 12,000 pesos. So alam nyo naman po yan na ito po si Microdot Lending Corporation ay marami po itong platform dyan sa Google Play Store, and ito pong platform na ibabahagi ko nga po sa inyo ay isa lamang po ito doon sa mga nahuli na lumabas dyan sa Google Play Store. Kaya naman, bubusisihin natin ito at wala nang patumpik-tumpik. Applyin ko rin siya ngayon para naman magkaroon tayo ng idea kung ano ba yung kaibahan nito doon sa mga sisters company na same day na nagpapautang, and titingnan na rin natin kung magkano nga ba yung ino-offer nito sa mga first-timer borrower, and matingnan na rin natin kung ano-ano rin ba yung mga deductions niya dito, at most importantly, tingnan natin, pinaka-importante kasi dito, makita natin kung how long yung repayment period na ino-offer niya doon sa loan approval na binigay nila. Kaya naman bago mo i-download or install ang platform na ito, panoorin mo na muna ang video na ito para dito pa lang makita mo na kaagad at makapag-decide ka kung mauutangan mo ba ito or makakatulong ba ito sa pangangailangan mo financially. So bago yan, kung bago pa lang po dito sa aking YouTube channel, please consider to subscribe na muna and click mo na rin po ang bell button dyan para naman lagi kang notified sa mga upload ko na ginagawa ko dito sa aking channel. Disclaimer na muna so hindi po ako dito promoter at hindi rin po ako dito ahente ng platform na babanggitin ko dito. So ano man pong mapapanood nyo or makikita nyo sa video na ito ay base lang po yan sa personal kong karanasan habang po ay nag-apply dito. So it's up to you na po or decision nyo na po yan kung at the end of this video ay susubukan nyo itong utangan or hindi. Ang tinutukoy ko nga po na platform dito ay si MF Cash. So, under nga po siya ni Microdot Lending Corporation. So, alam naman po natin yung mga lalabs ko na ito pong si Microdot Lending Corporation. Kung titingnan nyo po sa Securities and Exchange Commission, nandyan po yan sila sa list of recorded registered online platform. So, makikita nyo po yan dyan. And then, dito nga po, sisters company niya dito ay sila Credit Cash, Credit Peso, Peso Loan, Cash Baka, Cash Mabilis, Go Peso, Instant Loan. Kailan lang to lumabas? And then, ito pong si Timely Loan. So, huli na nga po talaga itong lumabas si MF Cash compare doon sa mga matagal ng platform na nag-exist dyan sa Google Play Store. Nag-rate na po siya ng 3.5 star. And then, meron pa lang pong 8 reviews. So, kakaunti pa nga lang po dahil kalalabas niya lang din. So, ito nga po si MF Cash ay nag-offer starting from 1,000 up to 12,000. And then, loan term niya dito is 91 days up to 180 days. Loan amount adjusted depending on your own need. Flexible loan term option with interest starting from 0%. So, dito nga po, magbibigay sila ng loan approval sa'yo. Depende doon po sa mga information na ipapasa mo sa kanila. Doon po sila magbabase kung magkano yung loan approval na ibibigay nila. Requirements lang po niya dito is Filipinos aged 20 to up to 55 years old and holding a valid ID and bank card. So, hindi na po natin patatagalin. Mag-apply na po tayo dito kay MF Cash. So, ayan, kailangan po natin itong install sa ating pong mga cellphone bago mag-fill up ng information dito. So, meron po kagad sila dyan ng privacy agreement. I-click nyo lang po ang confirm, and then dito, kailangan nyo po dito mag-register. Lagi po natin ditong pinapaalala na isang cellphone number lang po ang gagamitin nyo exclusive doon sa mga platform na inuutangan po ninyo para sa monitoring ng mga calls and texts na pumapasok sa inyo po mga cellphone. So, nang nga po hingyan ko po dito ng personal information. Including po yan dyan yung full name mo, gender, birthday, address, permanent and current address, and then yung educational background. Second is work information, yung profession mo, how long have you been working here, and monthly salary or income. And third nga po dito is emergency contact. So, hindi naman talaga ito nawawala once na nag-apply po talaga tayo online. Tatlo lamang po na contact person ang hinihingi nila dito, including po yung relationship, full name, and then yung cellphone number ng contact person na binigay po ninyo. Support nga po dito is credit standing. So, ayan, hinihingi nila or tinatanong nila kung meron kang mga existing loans sa mga previous platforms. Kung may mga existing loans kayo, lagyan nyo lamang po ito. Tinatanong nila, is it overdue in the past month? Maximum overdue days in the past month? Total borrowing in the past month? And the number of loans in the past month? Pinapan nyo ito para makaproceed po kayo doon sa next step. Fifth nila is ID information. Kailangan meron kang prepare na isang government valid ID. Available naman nila is UMID ID, National ID, SSS, TIN number, passport,
driving license, postal ID, voter's ID, and health card. So, mamimili po kayo dito and kailangan po itong picturean and then upload. Kailangan po readable kung ano po yung mga information na andoon sa ID na in-upload po ninyo. So, last nga po dito, ngayon po kayo ng bank information. Available naman nila is e-wallet and then bank transfers. GCash, GrabPay, OmniPay, and PayMaya. So, mamimili lamang po kayo dyan. After po verification ng ating po personal information, ayun, saka pa lang pala tayo dito bibigyan ng quota range. So, available quota is range from 500 up to 40,000 pesos. And the reference interest rate nga daw niya is 0.8%. And yung loan term is 180 days. Saka pa lang pala tayo dito mag-a-apply ng loan. So, click lamang po natin itong apply. Meron siyang binigay na loan amount na 10,000 pesos. So, loan term, 90 days. Amount received is 9,992. Service fee niya daw is 8 pesos. Interest is 720. Date of application, ngayong June 10, 2024. And then yung due date po daw po dito is sa September 8, 2024. So, wala pong pinagkaiba. Same lang po pala yung format o yung pagpaputang dito ni MF Cash doon po sa isa pong application na si Instant Loan nung nag-apply po ako before. Aralin nyo or pag-isipan nyo po muna kung ikagrab nyo po ba yung ganito pong offer ni MF Cash. Hindi nila dito ni-specify kung installment basis ba ito or isang bigayan lang ng repayment dahil ang binigay lang po niya dito is due date na kaagad. Hindi natin alam, wala tayong choices or wala tayong options kung paano ba yung bayaran dito kay MF Cash. Questionable siya kung paano ba yung repayment na system na gagawin natin in times po na magbabayad na po tayo sa kanila. Nung kinlik ko naman itong submit, so ang lumabas lamang po is your application is being submitted. Please be patient. Sa kahuli-hulihan, ito yung binigay nila assurance, maghihintay tayo kung kailan nila i-disburse yung loan amount na in-approve nila. So, ayan na po muna mga labis ko. So, ayan, so pag-isipan nyo, hindi natin alam kung paasa ba ito. Isa ito sa mga platform na paasa lang din na kinuha lang din yung mga information and at the end, so, ito paantayin tayo or wala tayong assurance kung madi-disburse ba ito or hindi. So, mag-aantay tayo ng notif kung ibibigay ba nila yung loan, paantayin lang tayo sa wala. Kung kayo man po is maka-experience ng ganito po, if ever naman is na-approve kayo, pumasok sa inyong mga GCash account, so share nyo na rin po yan dyan sa ating pong comment section para naman maging aware or para naman magka-idea tayo, yung mga kapwa natin nangungutang din, kung legit na nag-disburse ba ito ng pera si MF Cash or hindi. So, yun na po mga lives ko yung review natin and pangungutang natin dito kay MF Cash. So, kung nakatulong sa inyo ang video na ito, nabigyan kayo ng information, please consider to subscribe naman and click na rin po ang bell button dyan para naman lagi kang notified sa mga utangan moment dito po sa aking channel. So, thank you for tuning in for na mga lalabs ko. God bless. Bye-bye.